heavens for us. It is no longer open for Satan, but it is open for the sons of God. Amen? Mismong yung mga pagdadaluyan ng pagpapala, mismo pong yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon, ito po ay binuksan niya na rin po para sa bawat isa. Sabi niya ganoon, lahat ng ito ipinagkaloob ko na sa inyo mga anak. Mismong yung mga pangarap nyo na ninakaw ng kaaway, hindi niya na uli pwedeng makuha sa inyo yon mula nung ibinalik ko sa inyo. When we have known Christ in our life, He has given us the dreams of what our future is going to be. He has already given us the glimpse of our destiny. And not even the enemy can take this away from us. Not even the dream thief can take this away from us because God has already given this back to us. Even the freedom to dream dreams, pinagkaloob na uli ng Panginoon to. And the dreams na inilalagay niya sa puso ng bawat isa is not just mere mortal dreams, kundi dreams na mismong ang Panginoon ang nangarap para sa atin. Mismong ang Panginoon ang nanaginip, mismong ang Panginoon ang nagplano para sa buhay ng bawat isa sa atin. Would you like those dreams to come into fulfillment? Amen. But parang nawawala mga tao. Ano nangyayari sa mga tao? The Holy Spirit is releasing the spirit of adoption on us so that we can start appropriating all spiritual blessings in the heavenlies. Our name is intertwined with God's name in heaven. The sword of the Lord. Salamat po dun sa isa na nag-amen because it is worth saying amen indeed. Let me repeat. Our name is intertwined. Ibig sabihin po nun, let me demonstrate. Yung pangalan natin at ang pangalan ng Panginoon ay pinag-isa na po. This is what intertwined means. Kumbaga sa rope, pinagsama, brinade ang pangalan ng Panginoon sa pangalan natin. Para sa ganun, pag binanggit ang pangalan mo o pag nakita ka ng kaaway, hindi na ikaw ang makikita niya, kundi yung Kristong daladala mo. Yung pangalan ni Kristo na nasa iyo ang siyang makikita niya. Amen? The word of God in our mouth is as powerful as the word of God in His mouth. Oh my God, imagine, that is how open heaven means. Mismong, it's like God who is already speaking within us. Kaya pag sinabi natin, nakikita natin na uulan na ganyan, wala tayong dalampayong, in Jesus' name, wag kang umulan dahil mababasa ako. It is like Jesus saying, you stop raining because my son is going to get wet if you rain. That is how powerful the voice of God is within us. Amen? We are receiving His authority to subdue what has been holding our cities and churches for so long. The heavens above are open. We have been commissioned to become the recipient for what heaven is sending. The heavens are pulsating and resonating with heavenly frequencies, so much so that the upper room must be ready to receive what is coming from the throne of glory. That is why God is preparing each and every one of us to prepare the upper room. Remember po sa day of Pentecost, di ba nandun sila sa upper room? Doon sila nagsama-sama at doon nila tinanggap ang Santong Espiritu sa kanilang buhay. At simula nung tinanggap nila ang Santong Espiritu, they have never been the same again. That is what God is saying. If He opened the heavens for His Son, we are never going to be the same again. If we have been like that in stature ever since we have accepted Jesus as our Lord and Savior, more so as we become sons in His kingdom. Amen? There is going to be an open heaven. Hindi lang yung first heaven ang mau-open para sa atin, kundi mismong third heaven, yung throne of glory ng Panginoon, ay mismong mabubuksan para sa kanyang mga anak. We are about to operate with heavenly accuracy and accountability as we are receiving direct authority from Him. Grabe na, overwhelm ako. Glory to God. Satan and serpents cannot dwell on this highway of holiness. We already have the free access.
to God's throne, and Satan's access has been denied. Void na. Kumbaga sa credit card, ginupit na. Ganon ang access ni Satan sa heaven is wala na. Pero tayo, para tayong binigyan ng highest credit rating, kahit anong swipe, pwede. Amen? In the book of Luke, chapter 3, verse 21, it says, "Now when all the people were baptized, Jesus was also baptized, and while he was praying, heaven was opened." In Psalm 78:23, it says, "Yet he commanded the clouds above and opened the doors of heaven." And in Malachi 3:10, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows." This is what God has promised for open heaven. And this is what we expect in the year of unusual. We will have an open intimacy. We will have an open heaven. What else God is going to do? God is going to open favors for us as well. Wow. Open favors. This is based on Luke chapter 10, verse 1 to 2. God is giving to us an equal advantage over every power and principality. We are seated far above all principalities and powers. He is giving us the power of attorney to represent Him and operate on His behalf. We are empowered to represent Him fully, so we are receiving a fresh commissioning to secure our kingdom mandate to subdue nations with the rod of iron. Ano po ang binibigay ng Panginoon dito sa atin? Binibigyan niya po tayo ng open na pabor. Okay? The harvest of the kingdom is available to us in this hour. Jesus is sending us ahead of Him into the nations because we are His voice to proclaim His kingdom. Pag sinabi pong open favor, ito po ang ginagawa ng Panginoon na sa atin. Darating siya dito sa atin. Bago siya dumating dito sa atin, sabi niya, kailangan ko ng ambassadors para magproklama ng aking pagdating. Sabi naman natin sa Kanya, Lord, kami po yung henerasyon na tatapos ng inyong gawain. Kami po yung gamitin yung ambassadors. Dahil tumugon tayo ng ganon, sabi ng Panginoon, nakita ko ang pagtagon ng inyong puso. Dahil sa pagtagon ng inyong puso, bibigyan ko kayo ng pabor. Kahit saan kayo pumunta, na dala-dala nyo ang aking pangalan at dala-dala nyo ang business ng aking kaharian, lahat ng pintuan ay bubukas para sa inyo. Amen? This is what God is promising, that every door of opportunity, on every door, is going to be open for each and every one of us. God has given to us His name and opened His heart to place His desires and dreams in us. Yung tibukin ng Panginoon, yung tibukin ng puso ng Panginoon ay binibigay niya na sa atin para maging tibukin ng aking puso o ng ating puso nang sa ganon lahat ng minimithi niya, hindi lang para sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi yung minimithi niya mismo para sa mundong nilikha niya ay maging desire ng bawat isa sa atin din na siyang makapangyari. It is not only Him who is going to desire for those things or for these things to happen, but we, as His ambassadors, will have the same desire for this to get fulfilled in our lifetime. Amen? We are His and we are representing Him. We are representing His way, His truth, and His life. We have an open mandate for kingdom advancement as He trusts us. We have open favor because of our sacrifice, our integrity, and our passion to pursue kingdom agenda. God is only going to give us the open favor if we will continue to stand with integrity. Pag sinabi pong stand with integrity, hindi po tayo pwedeng mag-compromise. Okay? It only goes to show that once you compromise, it already means that you are not a person of integrity. Wala kang integridad pagka ganon.
Napakahirap po, sa totoo lang. Alam ko maiintindihan nyo na ang sasabihin ko. Noong panahon, di ba sinabi ni Pastor, shinare niya po sa atin, noong mga naunang panahon na nagsimula kami sa ministry, kung ano yung gusto ng tao, pinagbibigyan namin dahil sa katwiran na para lang ma-contain sila sa church. Okay? Ano man yung mga bagay na pwedeng makasakit sa kanila, hindi namin pwede basta-basta sabihin kasi baka magtampo, umalis. Hindi lang po kami ang nagkaroon ng ganon na klase ng damdamin sa pagpapalakad ng church. Okay? Lahat po ng mga nagsimula na manggagawa ng Panginoon ay ganon ang naging kaugalian, or let me use the word, style. But because God is good, hindi niya hinayaan na manatili ang kanyang bahay-simbahan sa ganong uri ng kalalagayan. Sabi niyang ganon, stop being a people pleaser and start to become a God pleaser. Amen? So, kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin na mentras merong binibitawang salita ang Panginoon sa ating harapan, regardless kung sino ang ginagamit niyang nagsasalita, whether it's a pastor who is standing in front of the congregation, or a cell leader, or a ministry head who is standing in behalf of his group or her group, listen. Because it is not them who is speaking, but it is the God who is in them that is speaking. Amen? Ibinigay na ng Panginoon sa atin ang lahat-lahat. All we need to do is to listen to Him. At dun sa mga taong ginagamit niya, if they say something that will hurt you emotionally, because it will happen, I am not denying the fact that it will happen. Whether you hear it from pastor, whether you hear it from me, whether you hear it from Ninang, o sa mga cell leaders nyo, o sa mga group leaders nyo, it will come. There will come a time na may maririnig kang salita na parang ang hirap lulunin at napakasakit. Ang attitude na i-adapt mo kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang pamilya mo at alam mo na ang Diyos ang nangungusap sa buhay mo is to accept it and say, Lord, if this is you speaking, then so be it according to your will. Why do I say this? Remember Mary. Si Mary, dalaga, birhen. Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw ay magbubuntis. Anong sinabi niya? So be it according to your word. Sa tingin niyo, napakadaling sabihin yon para sa isang dalaga na namumuhay nung panahon na yon? Na pag nalaman na nabuntis ka nang wala kang asawa, ang kapalit nun ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato sa'yo? Hindi kaya ganun kadali yun. She is going to be physically dead. Because dun lang sa pagtanggap niya ng salita ng Diyos sa buhay niya para ma-fulfill yun. How much more tayo na salita lang ang matatanggap natin? Amen? Masakit kung masakit siya,